Yeah. What's up, bro? How are you, bro? I'm tired. Hindi. Tired and I'm bored. fine, I'm tired thank and you. bored and bored. I'm fine, thank you. It's been a long day. Marami lang mga Been a ganap. long day. Oo nga din eh. Pagod na ako eh. Pero okay lang yun. Pero okay lang. Actually, maraming maganda naman na nangyari sa buong araw. Meron akong natutunan eh. May narinig akong preaching eh. Kasi Okay. ang natutunan ko dyan is habang malakas ka, edi magtrabaho ka, mag-invest ka, hanggat malakas ka. While it is, habang may liwanag pa. Yung habang katanghali ang tapat pa ng buhay mo. Dahil sasapit din ng dapit hapon. Tawa naman. Tatawa ka. Nakakatawa lang. Okay, Anong sige. pabagsate para si tayong nag-uungguan. Pero sa iba, bilib na yan. Grabe. Hindi naman natin pag nga nagsishare ako na medyo Tapos tayo nga, parang Baligtad. nagiging cringe kasi sa atin kapag ganun. Kaya nga minsan Kapag nagiging quotable. sa school nga hindi na ako marunong mag-encourage in a charismatic way. Para nagkikringe na ako pag sinasabi ko. Kaya sasabi ko sa estudyante ko, pasensya na papat, hindi na ako marunong mag-encourage na parang TED Talk or TED Talk. Hindi naman natutunan ko. Dahil habang malakas ka, habang kumikita ka, samantalahin mo. Hindi mo alam eh. Malay mo, humina ka. May mga kakilala ako na ang bata pa lang, naging PWD. O, di ba? May PWD ako, Brad. Hindi yung, Okay. hindi kumbaga, yung okay sila, hindi sila PWD. Tapos biglang naging PWD. okay. Paano na ngayon ang ano nila? Ganito. Hindi, ang ano naman na yun, ang preaching naman na yun, tungkol din naman yun sa huwag kang maging tamad, di ba? Kasi bilang Kristiyano talaga, hindi talaga dapat tamad din. Dapat nga di magkasama yung dalawa na yun. Christian na tamad. Totoo naman. Ang pangit, no? Bakit? Totoo naman. Saka sa tao, no? Pero paano mo ba ano yun? Paano mo ba siya sasadyain mo ba talagang sipagin? Kasi parang maraming factor eh. Kasi tingin ko, may tao bang likas na tamad? O ayaw lang niya talaga ng ginagawa niya, kaya parang tinatamad siya? sa Bible kasi meron yung mga tao na they love comfort. Yun. Okay. Merong mga hindi tamad batugan. Batugan. Basta ang prinsipyo ko sa ganyan is yung natutunan ko na pag kaya mong gawin in 5 minutes yung isang bagay, wag mo na imamaya. Okay. Ano yung mga nakakainis na tao na tamad? Kunyari sa trabaho, dahil working tayo. Kasi, sino ba mga taong tamad na nakikita mo na babad trip ka? O naiinis ka? Dahil lang ba hindi sila katulad mo? O talagang dapat lang mainis tayo sa ganung... Yung hindi ka katulad nila, wala namang problema doon dahil magkakaiba tayo Pero kunwari, may nasasakripisyo na like yung future ng estudyante dahil hindi sila natututo. Akala kasi ng ibang teacher, sinisita sila or pinagsasabihan sila because hindi nila ginagawa yung trabaho. Part lang yun. Ang mas nakakainis kasing part doon is yung epekto nun. Sinisira nila yung future ng mga estudyante. Hindi nila nare-realize yun. Yung epekto. Hindi na nare-realize yun. Marami silang palusot. And may mga teacher na akala nila yung ginagawa nila okay na yun. Sa totoo lang, ala pa nga sila sa ala pa nga sila sa base. Sa minimum. Sa minimum, wala pa nga sa video. Pero sa kanila, at tingin nila, pag sinita sila, bakit nagtuturo naman ako? Pero yung turo, kung papasok, panodoorin mo lang ng YouTube, ganun. May ganun. Daycare. Panood na YouTube kasi hindi na ma-explain yung lesson. Sa daycare nga, ang ng lesson dun. Strict, di ba? Nag-accredit kami ng mga child development pala. Sorry. Hindi na daycare. Ayaw na nilang patawag ng daycare. Okay. Mga lesson talaga sila dyan. Tungkol sa yung house. Ganito. Yun naman talaga. Actually, sa Japan nga, tsaka sa ibang European countries, elementary, life skills and lessons ang ano yan? tinuturo. Parang paano ng tire, gano'n. Mas simple, paano mamalengke, paano mag-urong, paano maglaba. Mga life skills na, para pag, tignan mo sa atin. Parang survival skills na. Yan yung mga ganon. Sa education system kasi natin, ang daming problem.
Tapos sa Japan, meron pang moral development na tinuturo talaga elementary pa lang. Sa atin, habang tumatagal, parang nawawala naman na yung GMRC. Tsaka, dapat kapag may ganun, may mga best practices yung mga ibang bansa, okay naman i-adapt yun. Yes, okay naman i-adapt. Hindi naman parang, babilib kayo sa ibang bansa, bilib kayo. Actually, kung titingnan nyo ng malawak ang buong mundo, there's no race. There's only one race. Yun Minsan pride na lang eh. It's a human race. Minsan yung pride yung nag-hinder sa atin. Minsan naman, may pera kasi kapag nag-develop ng bagong curriculum eh. So, naging minsan kasi, minsan ginagawa parang experimental stage lang. Huwag sana ganun. Kumbaga, yung labrat yung mga bata, gano'n. parang ganun. Experimental stage lagi. Pero may matatag curriculum mo, hindi pa naro-roll out sa lahat ng teacher, biglang bumitaw na yung nagtatag mukha, matatag. Yung mukha ng matatag curriculum, hindi na matatag. Kaya nga yung bagong curriculum, ang tawag dito, strengthened curriculum. Basta gano'n yung... Sir, i-educate mo nga ako dyan sa mga curriculum na yan. Hindi ko pa siya bago hindi ko pa siya masyado na nagpapalit ba talaga dapat palagi yan? Not necessarily, pero titignan kasi nila kung ano yung angkop. So, updated lagi, ganun. As much as possible. Para sa cellphone, laging ina-update lang. Kunwari, may spiral. Pag sinabing spiral, umiikot yung mga topic. So, lahat yun, umiikot lang, naglo-loop yun, binabalikan, natatouch yung mga topic ng ulit-ulit. Nakita ng ibang teacher na parang di effective yun. Kailangan may focus na, ito lang. Sa grade 7, ito lang, grade 8. Mas effective. Parang ladder type. Oo. Yung ladder type, hindi kasi siya spiral. Ikaw, ano tingin mo? Ano mas okay? Okay sa pa yung kanang opinion mo? Okay pa yung BEC yung time namin yung basic education curriculum kaso nga lang, yung normal, yung curriculum natin nun. Nabot ako ba yan? Sorry medyo inabutan ba yung mga Noli Me Tangere, El Filibusterismo? Wala na ba ngayon yan? Ha? Nandun pa rin. Iba na kasi may mga ipinapalit na kasi sila Ano? Nung 4th year high school kami sa Little Mary Hearts, may calculus na kami. Pero ngayon, yung calculus sa grade 11 pa. Ano may grade 11? Katumbas niya. First year college, supposedly. Sa bagay, may calculus na kami nun. Tapos si Ma'am Des yung algebra namin, advanced algebra, trigonometry, geometry. Siya nga nag-introduce ng tugs-tugs method So, ano yun algebra, geometry, trigonometry, tapos yung pang-apat is calculus. Tapos may physics, advanced physics pa. Yung third year high school namin, chemistry. Yung fourth year high school is physics. Sir, sa mga subject, anong top 3 mo? Anong top 3? Na gusto favorite mo? Hindi yung mataas kaya, favorite mo. Favorite ko ituro. Favorite mong subject nun na nag-aaral ka? Math. Gusto mo yung math? Mainis ka sa dahilan bakit gusto ko. Dahil walang kinakabisa. Hindi lang yun. Siya yung pinakamabilis kong aralin kasi mahilig ako mag-computer nun. So, hindi ba nainis? Hindi, na-enjoy ko So, na-enjoy mo siya? Na-enjoy ko. Medyo naiinis talaga ako, may mga uod-uod na. Yung mga integral. Nung na yun, sa college na. Nainis din ako sa math nung naging accounting. Ayun naman ang gusto Kasi ko. may accounting subject kami, accounting 1A. Mga mga debit credit na asset. Tapos ilalagay pa obtained from his personal account, tapos di pala kasama dun sa balance sheet. Sabi ko, ba't kasi nilagay pa ako? So, wala akong patience sa ganun. So, hindi ka talaga pang accountant. Ayaw mo. Pero muntik ako mag-take ng accountancy. Ng accountancy. Nagkataon lang, may contest kami noon, Tagisan ng Talino sa Nuevo Ecijano. Kasabay yung exam noon sa LSU. Hindi ako nag-take na exam. Pero kung hindi sabay yun, nag-take ako na exam baka sa LSU ako nag-aral. Yun. Pangalawa, gusto ko yung chemistry. Alam mo, puro math. Sa bagay, may science pala yun. Pero math din yan. Sa amin si Ma'am Cancer ang teacher ko dyan, chemistry. Minsan gusto mo yung subject, hindi dahil sa subject, minsan dahil sa teacher. Okay. Ano pa ba yung isa?
Ay, actually, gusto ko yung world literature. World literature. Yan. Ayun. Yun lang. Pero yung sasabihin mong pinaka talaga, math. Yun. NSTP ba? Na-enjoy ko rin yung computer. Kaya nga lang, higpit kasi nung computer subject nun eh. Bakit? Ewan ko, parang ang hirap nung tanong. Parang laging saktong ang hirap nung tanong pag sa akin itatanong. Pero ang irony, yun yung kung course, kung yung, ano yung pinakamababa ko, yun yung. Ayun ba? Tapos nag-enjoy ka naman? Nung nag-IT ako, na-enjoy ko. Siyempre. Mahilig ako maglaro. Ako siguro yun yung, Filipino. Yun yung pinakagusto mo? Oo, yung mga Filipino, and then mga salawikain o hindi, yung mga ganun, poetry, mga tayutay, kwento. Dada pa siya tayutay. Yung mga gusto ko yung mga yun. Kahit ang dark minsan ng mga kwento. Di ba, natandaan ko pa yun yung ang mabangis na lungsod. Di ba? May ganun pa yun. Meron din yun sa Philippine siya sa world literature. Ano ba ang gusto ko? Earth science. Gusto ko yung earth science. Okay. Yung binanggit ko kanina, yun high school. Sa biology. High school yung binanggit ko, hindi college. Sabi sa college, magkakaiba na ng course yun eh. Hindi na tayo magkakahawig dun eh. Wala akong gusto. Meron akong gustong subject nung high school, nung college. Yung na siya, about sa database. Gusto ko yung about sa database. Kaya yung mo ngayon, thesis mo? Hindi naman. Hindi naman. Ano ba sabi thesis mo? Hindi ko na tinuloy. Pero magtutuloy ka PhD. Ay, PhD. Tama. Kailangan ko ng push. Pala. Minsan kasi ang push ko is yung kapag konti na lang yung nalalabing oras tsaka ako magbabalik. Medyo procrastinator ka sa na yan. Sa area na yan kasi hindi ko na nakikita yung value niya. Kapag wala kang drive, no? Kung ba't mo siya ginagawa? Nung time na nagde-defense ako, yung nasa ICU si Papa As in, wala ako sa ulirat nun na ang suot ko pa damit, naka-t-shirt lang ako habang di-defense eh. Nung dulo, pinagsabihan ako eh. Nung nagdi-defense na ako, sinisigil pa ako ng registrar kasi kulang daw yung bayad ko. Hindi. Kasi nun pa ako nagbayad. Tapos saka pala ako magdi-defense. So, lumipas na yung mga 1-2 taon. Nag-inflate pala. So, yun na yun? Grabe ka ako. Sige, binayad ko na lang. Di ako nag-isip. Yeah. So, sa ICU si Papa nun habang di-defense ako. Bilin ko sa pinsan ko, kung may mangyari man ka ako kay Papa, di-defense kasi ako ngayong morning. Kung gusto nyo ako i-inform, God forbids na mangyari nga yung mangyari kay Papa nun, pwede after lunch na sabihin sa akin. Para yari ka na. Para, kumbaga, yari na ako, hindi ko na siya iniisip. Kasi kunwari, naka-online ako nun eh. For sure, magpa-pop up yung notification na may nag-message sa akin eh. Makikita ko yung floater nun eh. Ma-distract ako habang nag-ano. Sa kabutihan palad naman, Thursday yun eh. Nung namatay si Papa is Saturday afternoon eh. So, may malaking gap naman ng araw. O de yun. Kaso nga lang, parang nawalan ako ng drive na ituloy. Pero anong balak mo ngayon? Tignan natin. Floating pa din. Tignan natin. Ayun. Actually, itong topic na susunod natin, requested to ng isa sa mga classmate ko sa second courser ng social work sa Wesleyan. Pero yung classmate ko na to is schoolmate ko din siya nung elementary. Sino mas matanda sa inyo? Hindi ko alam eh. Parang sa tingin ko batchmate lang. Babae ba lalaki? Lalaki. Lalaki. Pag to kasi babae, wag daw tinatanong yung edad. Ganun. Okay. May ano ba sa kanila yun? Yun lang yung sabi. Hindi yun eh. Parang minsan opening joke lang. Okay. Bunga bata kaya. Okay. Ayun eh. Anong edad mo? Flatterer pala. Ewan ko bakit sa Pilipinas lang yata yun? Yung. Parang sa iba, hindi naman na yata joke yung age. Hindi, may ageism kasi na tinatawag eh. So, careful na rin. Hindi na rin binabase sa edad. Pero may mga pattern. Oo. Yung mga boomer, mga... kasi may tinatawag tayo developmental stages. Hindi mo kasi ma-deny yun na majority at this particular age or... Hindi effective na gano'n na. May mga particular development sa buhay mo na nangyayari ng ganong mga edad. So, kumbaga,
importante pa rin yung age. So yun. So Okay. about siya sa sa Holy Week dahil ito Holy Week special. Okay. Kailan ba Holy Week? Ako nga sa totoo lang nalilito ko diyan eh. Kung kailan? Yung week na tinatawag, nagsisimula yan sa Linggo ng Palaspas or Palm Sunday. Simula na yun. Pero Okay, Palaspas. pero pag ang tanong mo ay Lent or Lenten season, kung di ako nagkakamali, 40 days yung buong season na yun, yung 40 days. Yung Ash Wednesday, yung paglalagay ng abo sa noo. Kung di ako nagkakamali, yun yung umpisa ng Lenten season. Then count ka ng 40 days, yun yung completion ng Lenten season. Yung Ash Wednesday kasi is simbolo yon noong pagre-repent. 'Di ba yung mga Israelite noon nagsasabog sila ng abo nang habang nakasuot sila ng sako or sackcloth buong, na tinatawag. Yun naman is buong abo yata yun. Yung binubuhos. Hindi lang sa noo. Ano yun? Parang kultura nila. Pagpapakita, yung kung ang tanong mo is yung pagsasaboy ng abo at saka ng sackcloth, yun yung kanilang culture na pagpapakita ng penitence. Kasi wala nang doon wala nang mayaman mahirap doon lahat same ng suot, tapos abo, madumi ka, pagpapakita ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, na seryoso ka. Simbolo. Oo, na seryoso ka na ina-acknowledge yung makasalanan ka before kay God. Okay. Yun. So, yun yung isang lesson sa atin. So, kunyari, Ash Wednesday, meron kang abo sa noo. So, kumbaga, hindi ka naman nag-humble down. Hindi mo naman sinasabing sinner ka. Meron nga akong, diba? may vlog nga ako na, lang din, may vlog nga ako teacher na nakita na para estudyante niya, nag-Ash Wednesday, may cross pa sa noo. Pero nun lang pumasok. Hindi daw niya masita at yun yung example na hindi, naman, siguro kung matagal na kayo nakikinig sa dito, binabasag natin. Yun no? Hindi, ayaw lang natin ceremony lang yun, actually. Ayaw lang natin ng mga nakasanayang religious na walang bilang. Ceremony lang yun. Ang totoong pagre-repent ay hindi nakikita sa abo na nakalagay sa noo, kundi sa pagbabago talaga ng buhay. Oo, saka si Jesus naman ang nagpasimula ng ganito yung bumabasag ng mga nakagawian. Di ba? So kung hindi naman talaga, kasi si Jesus nagsabi, di ba? Kung sa tingin nyo, masama noon ang pumatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang magalit pa lamang. Di ba? Sa inyo yung kapwa. Yes, para ka na magsabi ka ng raka. Diba? Ganun So, parang binabali niya yung mga nakaugalian. Pero, kasi nga ang problema, yung nakaugalian natin, hindi tama. Then minsan, itinatago pa natin sa linyahang, irespeto na lang natin yung iba't ibang paniniwala. Kailangan nating tanggapin na ang pagkokorek ng pananaw regarding sa mga ritual at seremonya upang papasukin yung higit na mahalaga at mas tama ay hindi naman pag-disrespect. Actually, mas nirerespeto mo nga yung salita ng Diyos kapag mas pinahalagahan mong sumunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa mga ritual o seremonya lang. Mag-upgrade ka pa, di ba? Oo. Kasi hindi Diyos ang ritual at seremonya. Ang ritual at seremonya ay meron siyang mga significance na pinapaalala sa atin para mas maging malawak ang ating pangunawa sa kalooban ng Diyos. Pero kung yun ang maglalayo sa'yo para sa relasyon natin sa Diyos, lalo tayong malalayo sa Kanya, hindi na serve noong ritual or ceremony yung Kanyang purpose. Sige. Okay. Sa mga Holy Week ba? Sa mga Holy Week. Sa mga nagdaang Holy Week. Okay. Praise yan. Ano ba yung kadalasan? Sige, una na tayo dun sa Wag mo na sundin ito. Pero baka nabasa ko naman. Naman. Sige. Nyari, penitensya. Yun yung isang tanong ni classmate So, ano ba yung view natin sa penitensya? Siguro yung view ng Bible ang pwede nating Pero personally, ikaw, yung view mo. Yung personal yung muna. Purpose na pinapatay mo yung body mo in terms of para mas mag-glorify mo si God,
maganda idea na yun eh. Yung minomortify mo yung flesh. I beat my body and I make it my slave, sabi ni Paul. Pero hindi sa literal na paraan na ire-reenact mo yung pasakit ng ating Panginoong Jesucristo papunta sa krus ng Kalbaryo. Kasi walang tao na kayang pantayan yung ginawa ni Jesus na yun. Ito siguro hindi masyadong unpopular opinion. Pero alam mo ba na mas madaling ang magpenitensya? Actually, mas madaling sumama sa penitensya ng isang araw lang kaysa maging araw-araw. Kristiyano araw-araw o gawin yung kalooban ng Diyos araw-araw. Sige, ganito. Essence ng penitensya. Ano ang pinaka-essence niya? Yung key principle niya. Yun nga, sabi mo, di ba? Binabagbag yung katawan o yung kalooban. Para sumunod sa Diyos. Parang sakripisyo. Sakripisyo. Parang kahit ayoko, kahit masakit, para makarelate tayo sa pasakit ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Kaso nga lang, balikan ko yung sinabi mo, minsan, yun yung palusot natin na gusto natin na makarelate sa Diyos na isang araw, pero ayaw natin mag-deny araw. Kaya kung totoo madali yung isang araw compare sa 365 days na nag-deny ka. Sabi ko, kaya parang madali. Sa totoo lang, madali mag-penitensya. Kung yun nga lang, sana eh. Kaso nga lang, hindi naman na will ni Jesus na yung binayaran niya, ire-reenact pa natin. Siya na nga yung nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Bakit gagayahin pa natin? Hindi ba enough? Paano daw kung panatangan nila daw yun? Doon daw umaano yung kanilang pananampalataya, yung gumiigting baga. So, ibig sabihin, lumalaki o tumatatag ang ating pananampalataya sa ginagawa natin? So, kailangan nating tandaan sa Biblia, sa Ebreo, that faith comes by hearing ng word ni God. Hindi yung faith hindi siya dumadating sa buhay natin dahil sa ginagawa natin. Parang faith comes by hearing and hearing the word of God. Saan ang gagaling ulit? Sa word Diyos. ni God. Grace ni God yun. Kahit yung faith ay grace ni God. So, ibig sabihin, mas tumatatag yung faith natin, mas nag-o-obey tayo. Kapag mas naunawaan natin yung word ni God. Kasi kung nag-obey tayo, pero hindi naman will ni God, sino na go-glorify mo? Isarili mo lang. Sige sir, imbis na penitensya, ano na lang yung mga magandang way of penitence or denying? Pero, wag ka muna mag-Facebook nun. Wag ka muna manood ng mga kung ano yung mga regular. Mag-alat ka ng time talaga na mas mag-aral ng word. Bible reading. O kaya, manood ka ng mga Bible movies or ganun. The Chosen. Maganda yung The Chosen. Do binabas siya nung ibang mga Reformed churches. Si Jonathan? Yung ibang mga clips. Nababasa ko kunwari sa mga, kunwari John MacArthur page na ganun, may mga iba na kina-counter. Ako naman, ang stand ko doon is, hindi ko dinidemonize yung buong series. Buong art form. Kasi sinasabi ng iba, the Bible na basahin mo. Naintindihan ko yun. Nakuha ko yung point na Bible. Kaso, kumbaga, yung panonood kasi nun, somehow, nagkakaroon ka ng na mental picture. Kasi kahit paano maingat naman nilang ginawa eh. So, sa akin, hindi ko siya totally na, hindi, wag. Kasi sa akin personally, kasi sa akin personally, nag-aaral ako, nagkakaroon ako ng concept ng humanity ni Jesus and yung humanity din ng mga disciple. Hindi naman. Kasi sa tingin ko, napakahirap i-reenact talaga ng isang Jesus. Snow White nga lang eh. Nabash eh. Dahil ang hirap nila talaga. Kasi may, di ba? Di ba, Snow White ang gusto ko sabihin, nabanggit mo naman yan. Sige, labas tayong konti. Kung remake lang naman, uulitin mo lang naman. In a better manner. Huwag mong i-rewrite yung story. Ano mo ba? Anong na-catch mo dun sa Snow Hindi ko naman napanood. Basta sa akin lang. Base sa Ang sa akin lang, huwag mong ibahin yung flow ng story. Lalo-lalo na kung mga classics. Huwag mong ibahin. Ngayon, pwede mo siyang ibahin mo rin ng title o ibahin, sabihin mo na this Snow White, the real story. This alternative retelling ng story. Hindi
Ganun sana. Hindi, mababash ka talaga. Kasi nasa isip ng tao, yung classic. Yun, mababash ka talaga. Saka alam naman natin di yung mga... Huwag natin i-bash yung artista. Kasi sumusunod lang naman yan sa script. Susunod lang. Ang dapat medyo i-call out yung people behind. Ang ganda ng isang nag-comment dun Kung remake. Kung gusto nyo na something na kakaiba or gusto nyo na ikwento siya in a different manner, maging creative kayo, gumawa kayo ng bagong movie. Hindi yung sisirain niyo yung classic. Kaya ang maganda yung Maleficent kasi kwento siya ng Sleeping Beauty pero sa mata ni Maleficent. Mas okay pa yung ganun. Diba? Kesa yung itatitle mo na Sleeping Beauty. Di sana, ang tinitle pala nila yung Evil Queen. Maganda rin yung backstory ni Ursula. Kapatid pala sila ni King Neptune. Neptune ba? Oo. Tapos, medyo may maling ginawa din si Neptune doon na nagtulak para maging villain si Ursula. Lagi naman ganun. Pero yung mga ganun, sige, pwede. Pero yung kunwari, ito na yung mismong story. Hindi, ang point ko lang, kasi si Jesus yung ginaganapan ng The Chosen. So, kahit sinong artista talaga, paano They will never be enough. So, kumbaga, pero, pinaka-close na sa tingin ko yun. Sa lahat naman napanood ko, okay ako dun. Okay ako dun. Kasi, kumbaga... Humanity ni Jesus. Pero kumbaga, ang disclaimer dun, magbasa tayo ng Bible. Yun naman ang pinaka-ano talaga dapat dun. Na walang ibang alternative sa Bible. Okay? Kumbaga, yun, yung mga bagay na yun, it's the closest thing na pwede nating makita in film. Kasi ako, napapareflect ako dun yung unang-una pa lang yung I Know You By Name. Yung kay Mary, ang laki nung impact sa akin nun na meditate ko pa rin sometime So kumbaga, if it leads you back to the Bible, na aralin yung Bible, kumbaga, Mary of Magdalene. Kumbaga, beneficial siya. Makapanood nga ulit. Beneficial siya. Yun lang yung sa penitensya. So, yun, pwede yun. Bible hindi reading. lang naman din penitensya. Kaysa mag-penitensya, Bible reading. Bible reading na lang. Mag-deny ka ng sarili mo. Tsaka, yes, pwede namang mag-retreat or sabihin nating magbakasyon. Hindi ako against doon. Huwag naman yung magwawalwal. Ayun din. This is also true, hindi lang sa Lenten season. No? Every day. Lalo na pag Christmas, mag-iinuman tsaka maglalasing. Sino ba ang essence no? Sino ba ang essence at center ng 'di ba Ate Panginoon Jesucristo? Bakit ka magwawalwal? Na-miss out mo ata yung pero sila, hindi, yung kasi gathering na kasi pwede kayo magsaya. Na pwede naman din tayo kasing magsaya nang wala yung mga bagay Oo nga, at saka magiging masaya nga ba talaga? May mga namamatay pag uwi. May nag-aaway. May dahil sobrang daming nakain na na stroke. May mga ganon, susugod sa ospital. Kasi kumbaga, tawag dito, kalayawan. Yun yung tawag na kalayawan. Yun naman talaga. Sinasabi sa Biblia. At hindi naman yun ang purpose ng bagay na yun. So kung babalikan natin, ano ba yung purpose, ba't ginagawa yun? Yun yung mas mahalaga. Ano pa ba, bukod sa penitensya? Sa... Pabasa. Yung kinakanta yung Tagal Natatagalan ako. Parang nade-dead works ako Para saan pa ba? Pag alam mo na yung will ni God at yung command ni God, ang tingin mo na talaga sa mga ganon, dead works. Parang, yun yung ganang ganang opinion. Ang pabasa kasi ay traditional. Traditional. Parang ang tagal-tagal basahin. Ang haba-haba. Ang ma-appreciate mo naman doon ay yung tono. in a part ng cultural identity natin bilang Pilipino. So kung titignan mo sa ganong essence, okay naman siya. Pero since this is a biblical podcast, hindi namang... makikita natin kasi yun, agree ako na dead works yun. Dead works. Okay. Kasi ano ba yung dead works para sa mga... Pag sinabing dead works, ito yung mga bagay na hindi naman outright na mali, pero hindi naman kasi pinagagawa ni God. So, kumbaga, sayang. Kumbaga, sayang yung resources, sayang yung time, sayang yung panahon. Ginagawa natin tong bagay na to thinking na mas magiging okay tayo kay God. Pero hindi counted. Pero hindi counted in substitute dun sa pinagagawa ni God na ayaw nating gawin. Ayun. So, parang pinapalitan natin na, mas magbibigay lang ako sa church kaysa i-give up ko to, kasalanan na to.
So parang ganun. Parang ganun nga, kunyari, magpakatino ka sa asawa mo, mag-provide ka, wag kang uminom ng magtino ka na. Hindi, magpenitensya na lang ako. Diba? Yun nga yung problem. Diba? Wag kang magsugal, di ba? Parang ganito, no? Kunwari yung kay Duterte, sabihin nila na, kahit na kunwari, ganito yung mga logic na baso, kahit nakapatay or nagpapatay, ganito, ganyan, yung nagawa pa rin naman niya. Pwede kasing dalawa naman yung katotohanan eh. Yes, marami siyang nagawa, nagkaroon ng kapayapaan sa mga ganitong area at part, pero mali pa rin ang pumatay. Oo, hindi niya pwedeng tabunan. Hindi dapat tinatabunan nung maganda yung pangit. Kailangan pa rin i-call out yung mali. Yun ang kailangan tanggapin sa ng korte tao. kasi talaga ganun ang ginagawa kasi natin, parang kailangan isa lang yung thought or thinking. O kapag tawag dito, kapag galit ka kay Duterte, mahal mo yung addict. Parang ganun yung parang nag-devolve ba or parang tawag doon sa ganun, stereotyping, hindi lang parang hindi lang tagging, parang tagging. Tsaka sorry makitid yung utak. Hindi ba natin kayang tumanggap ng hindi lang isang katotohanan? Pwede naman na ayaw mo sa extrajudicial killing, pero ayaw mo rin sa addict. Pwede naman tapos same person, suportado ka sa mga magandang ginawa ni Duterte. Or parang ganito din, yung RH bill, may mga area doon na approve ka naman eh. Sabihin mo na, hindi Christian. Hindi, ang pinapunta ko lang, may area lang na approve ka. Pero that doesn't mean na hindi ka na-Christian. Makitid nga, tama ka. So, kumbaga, napaka-narrow-minded pag ganun. So, kailangan objective tayo sa mga ganung bagay. Ano pa sa mahal na araw? Yung palaspas, tas pagkari ipalaspas na ganun, gagawin na display sa bahay, agimat, ganun. Okay. Sa Catholic may mga ganun pa rin kasing paniniwala eh. Agimat. Medyo superstitious pa din. So, siyempre bilang hanggang na yun hanggang mabulok na, hanggang matuyo na yung kaya pala yung mga palaspas namin dati. Naisapot-sapot na. Mapapalitan uli yun susunod na taon. Pag fresh uli na green. Yun ang isa pang mga dead works natin. Yung agi-agimat na ganyan. Yung mga amulet, swerte. Kung babasahin natin, ang purpose lang naman nun is yun yung way ng pagsalubong nila kay Jesus no Palm Sunday, yung unang araw nung 8 days na yun. Oo. Yun yung si Jesus ay pumupunta na sa Jerusalem sa donkey. Na may donkey. Nakasakay. Tapos nagwawagay-way sila. Hosana. Tapos ibinababa nila sa paanan nung donkey para yun yung dadaanan. Kasi nga, bakit? Yan ang backstory nun. Kasi, feeling nila si Jesus yung Messiah na magpapalaya sa kanila, yung Savior. Kasi na magpapalaya sa pagkakasakop na sa kanila ng Roman Empire. Kasi gusto nilang maging dakila uli Israel katulad nung time ni Haring David Yun yung purpose nila. Political Messiah. Sabik din sila kasi for 400 years gusto uli nilang makarinig ng revelation galing kay God. Wala, nanahimik nga yun. Kaya sila excited. Kaso nga lang, ibang salvation pala yung offer ni God. Hindi salvation physical. Salvation ng soul. Kaso, na-miss out nila isi-save din naman talaga sila physically. For some time, parurusahan naman talaga ni God yung mga sumakop sa Israel. Yun naman nangyari. Natanggal naman yung Roman Empire sa Israel. Kumbaga, hindi lang nila nakita yung mas mahalaga. Which is yung pinalaya tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pagkakasala. You will call Him Jesus because Emmanuel, God's with us. Hindi, yung Jesus. He will take away the sins of the earth. Kordero ng Diyos na nag-aalis. So yun, nag-start siya ng Palm Sunday, yung triumphal entry. Oo. Pero yun nga yung agimat nga, yun nga yung gusto ko i-dig in sa atin. Yung mga ang absurd doon is maglalagay tayo ng palaspas sa mga bahay. Tapos yung sambahayan natin, di naman tayo nagtuturo ng Biblia sa mga asawa at anak natin.
Ala din. Tapos, ayaw naman nating bitawan yung kasalanan. Tayo din yung uma-attract ng consequences ng ating mga pagkakasala. Ayaw mag-repent. Ayaw mag-repent. Magsisi. So, kumbaga, tayo pa rin nag-a-attract kahit na 1,000 palaspas yan. Kahit na yung buong bahay nyo gawa sa palaspas. Ala yun. Di ngayon, kung may palaspas ka, tapos nag-repent ka pa, di good. Di mainam. Pero again, kung alam mo lang yung connotation no, na sila yung nagpapapalaspas nung welcoming kay Jesus, pero sila din sumisigaw na ipako siya sa krus, parang ayaw mo na ng palaspas. Din. Kasi parang ang naiisip mo doon is hypocrisy. Naging symbol lang. Naging symbol pa kasi siya ng hypocrisy. Though, alam naman natin na hindi ma-intended na symbol ng hypocrisy yun. Pero parang yun na ipapakita. Yung sumisigaw ng Hosanna to the highest, sila yung sumisigaw ng crucify him. Yun. Kaya ako, medyo off na ako sa palaspas dahil yun yung naiisip ko . Yun. Saka wala tayong palaspas sa Wala naman talaga. Ano pa? Yun, hindi, yung mga Sa Friday, yung bawal hindi, yung bawal mga pagkain. Masugatan. Yung mga pagkain. Ano kasi yun, cultural. Yung bawal yung karne ng baboy, baka. Bakit daw? Parang sinisimbolize daw nun yung tawag dito. Hindi ako sure baka mali ako. Yung body ni Christ. Hindi ako sure Basta parang ang point nun is... Ano ba, kailangan gulay, munggo, ganon? Kaya isda. Isda pwede. Wag lang yung karne ng baboy, wag lang yung karne ng baka. Okay. So, para sa akin, parang disgraceful daw na kainin yun. Merong pare na nagsabi na, hindi, pagkain lang naman yan. Wala. Hindi utos ng Catholic Church yun. Hindi, utos yun ng Catholic Church. Kaya nga lang, may mga ilang pari na nakita na yung message beyond na parang, sige, kainin nyo pa rin, pero ang totoong esensya. So, may mga pari na nakakakita ng gano'n. Na para sa kanila, it's a cultural thing. Okay? Ngayon, sa akin naman, kainin mo kung ano gusto mong kainin. Ang mahalaga is sa buhay natin ang mag-glorify si God. Hindi ang pumapasok sa bibig. Kingdom of God is not eating or drinking. Hindi ang pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas kasi yun yung galing sa puso. So, minsan ba ka pa, sasama pa ugali mo, ay, kumain ka niyan? Di mo ba alam ano ngayon? Ngayon na kung tayo ay nag-aaway pa kayo. Alam natin na yun yung culture nila, wag na lang din tayong kumain ng karne sa harapan nila kasi ang mas mature, yung mas nagde-deny compare sa yun ng babatas. Huwag mo sasadyain Huwag mo sasadyain. Yes. Hindi naman ako kasi Katoliko kaya kakain ako ng baboy sa harap nila. Kanina. Hindi naman. Di ba Baccalaureate Mass hindi kasi ko luluhod syempre sa kneeler. Dahil syempre may krus doon tsaka may mga rebulto. Para hindi ko nilang mabastos yung pare na nakikita kami sa likod, lumabas na lang ako. Kasi hindi ako luluhod Lumabas so hindi ka nag-compromise, di ka rin nakabastos. Syempre pare pa rin yun. Mas matanda pa rin sa akin yun. Kailangan mo i-respeto. So lumabas na lang ako. Napakaagaw eksena ko naman na alam ko naman na Catholic Church tapos magsasabi ko na mali yan, hindi kayo dapat sumulod, parang OA na ala ka naman sa lugar na yun ang disrespectful. Labas ka na lang, then paliwanag mo bakit ko na may nagtanong sir, hindi kita nakita. Patay ang Diyos. Hindi patay ang Diyos sa Biyernes Santo at hindi pa ulit-ulit na mamatay si Jesus. Minsan lang namatay. Sa mga kasi yun sa si Rattle and Roll. Yung may aswang. Kaya makapangyarihan daw yung aswang dahil patay. Hindi totoo yun. Okay, maglalabas. Actually, hindi namatay ang Diyos. Namatay lang ang isang persona ng Diyos. Yung human persona which is si Jesus. However, hindi totally namatay ang Diyos. Kasi isang persona lang yung namatay. Naka-experience ng kamatayan. Yan. So, hindi totoo na si Jesus ay namamatay every year. Hindi. Pag-alala lang. Di ba meron pa yung yung nagiging dugo daw yung yung tubig pag hindi rin totoo yun. Pero naantay mo yun nung inantay mo. Hindi na, naririnig ko lang naman. Inaantay mo, di ba? Hindi. Di ba? Hindi, kasi syempre nakakatakot pag dugoy lumabas sa gripo, ba't hahantayin mo? Tapos totoo nga. Tsaka yung bawal masugatan, kasi di daw gagaling agad kapag Biyernes Santo.
Ayun. Mahina ang powers. Oo. Hindi totoo yun. Baka ayaw ka na talaga palabasin. Ang point baka nga. ang point kasi noon, dapat nagninilay ka tapos naglalaro ka sa labas. Ang sagot ko naman, ayun naman pala, ba't nagwawalwal? Bawal pala naglalaro yung bata kapag Biyernes Santo bakit yung matatanda Pero nagwawalwal? ang Holy Week, nakita ko na siya as a way of family day. Oo, pero ginawa nilang ganun. Pero ang goal talaga ng Holy Week is pag-alala. Ayun. Commemoration. Yung maganda naman yung purpose noong Holy Week. Kaya nga lagi natin tandaan na ang week ay hindi kailangan maging holy. Yung dapat. tao ang kailangan maging banal. At sana, kunwari, payari na yung Holy Week or Lenten season, wag natin sinasabi na, okay, sa Monday, back to normal. Hindi ka abnormal noong week na yun. Back to the ball game na. Kaya nga. Sara na natin ang pintuan at tarangkahan ng simbahan. At ito na ako sa totoo kong pagkatao. Actually, yun naman, yun nga ang dapat nating normality. Ngayon tayo, bakit ala tayong ganon? Yung parang Biyernes Santo, Huwebes Santo. Kasi para sa atin, araw-araw ay mahalaga. Sa pagsunod natin sa Diyos. Yun naman ang ating prinsipyo. 'Di ba? There's some na itong araw na to mahalaga, then para sa tao na yun yung banal. Meron naman araw-araw is holy. O de para sa tao na yun, araw-araw is holy. So ako niniwala ko doon na araw-araw ay regalo ng Diyos na kailangan natin na pahalagahan. Kasi nga kapag nagkakaroon ng special day, so parang di mo na napapansin yung regular. Oo. Na-exclude mo pa. Oo. Na para bang ito lang importante, yung ibang araw hindi. Araw-araw saka naman. parang dito lang ako magpapakabanal . Araw-araw naman gawa ng Diyos, 'di ba? This is the day that the Lord has made. So take every day as an opportunity na mas maging malapit tayo sa Diyos. Ngayon, i-summarize ko lang uli yung buong week na Lenten season. So yung una is Palm Sunday nga natin yan. or Palaspas. Okay? Lunes yun yung pag-enter Sunday. ni Jesus Sunday. Linggo. Palm Sunday. Pag-enter ni Jesus sa Jerusalem, sinalubong siya ng mga tao. Okay? Hosanna. Tapos yung una is Holy Monday. Okay. Kung di ako nagkakamali, ito yung time na tinaob ni Jesus yung mga lamesa ng mga money changer sa harap mismo ng templo. Okay. Nagalit si Jesus. So si Jesus nagagalit dahil ginawa pugad ng na magnanakaw. Ayan. Well, ayaw ni Jesus yon kasi tawag dito, ginawa nilang negosyo yung simbahan. Yes. At marami sa mga simbahan ngayon ay parang negosyo na din. Okay. Ayaw na lang nating magbigay. Sa kahit saang relihiyon. Oo. Sa tingin nyo. Oo, kahit namang relihiyon, wag dapat gawing negosyo yung simbahan. Ito naman, sa Holy Tuesday naman, Martes Santo, dito nag-share si Jesus ng maraming mga parable. Nagturo pa siya. Tapos, ito yung time na gusto siyang arestuhin ng mga chief priests pero hindi pa sila makahanap ng tiyempo dahil hindi nila mahanapan ng mali si Jesus. Okay. So, naghahanap talaga ng mali. So, nagtuturo siya niyan. Okay, good. Sa Wednesday naman, ang tawag dito ay Holy Wednesday or Spy Wednesday. Kasi ito yung time na pinagkanulo ni Judas sa Pharisee sa pamagitan ng pagpayag sa 30 pieces of silver. Kaya siya spy. Attributed siya kay Judas. So hindi pa ito yung pag-betray, pero ito yung proseso. Ito yung pakikipag-transact niya dun sa mga Pariseo. Holy Wednesday. Next, yung sa Holy Wednesday sa ibang lugar, ito yung time na naglilinis na sila ng bahay, naglilinis sila ng mga anik-anik kasi pine-prepare nila yung sambahayan nila sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Iconic kasi ang Huwebes Santo at Biyernes Santo. So, Huwebes Santo yung mga peak. Yung Huwebes Santo or Monday Thursday. Monday means mandatum, utos na to love one another. Nice. Kaya nga dito rin sineselebrate sa ibang mga churches yung washing of the feet. Yung hinuhugasan yung paa. Tsaka dito yung Last Supper. Inaalala natin. Monday, Thursday. So, ito rin yung time na naghabilin si Jesus.
'Di ba? Yung mahahabang chapter, John chapter 15, 16, and 17. Yan. Then sabi nga ni Peter, napaka-plain na nung sinasabi nyo sa amin. Siyempre, pag kaibigan ko na, clear na at saka simple lang yung sinasabi ko. Wala ng talinhaga. Wala ng talinhaga. Rekta na. And ito iniutos na alalahanin natin hanggang sa kanyang pagdating. Yung breaking of bread and communion. Yung Last Supper. Okay. Communion. Last is Good Friday. Bakit good? What is good in Good Friday? The thing that is good in Good Friday is there's a good God who tried to save the wicked individuals. So bakit good? Kasi yung sin natin ay kinuha na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So dito yung pagpapako, yung pag-travel ni Jesus, pagkagupit, lahat ng pasakit. Lahat dito. Ngayon, tawag dito, yung same na tao na sumisigaw ng Hosanna dun sa umpisa, nagpapalaspas, sila'y humihiyaw dito na ipako Friday siya. It's a Friday. Then, nandito rin si Barabas, napawalang sala, di ba? Para lang wag mapalaya si Jesus, si Barabas, yun talagang kriminal, laban sa gobyerno. Di ba? Siya pa yun na... Actually, kung intindi mo yun, tayo yun eh. Oo, ngayong ano dun eh. Poetry dun. Sino ka sa kwento? Ikaw ba si Barabas? O ikaw yung sumisigaw? O baka naman, ikaw yung nanonood at walang opinion. Okay. Kasali ka pa din sa kwento. Okay, next tayo is yung tinatawag na Black or Holy Saturday. So, walang masyadong kwento dito maliban sa si Jesus daw ay nag-descend sa Sheol. Ako, hindi pa ako masyadong sure dito. Sa Korea? Hindi ako sure dito, pero alam ko, hindi siya bumaba sa hell. Okay. Bumaba siya sa mga imprisoned spirit. Okay. Ngayon, hindi ako sure kung sino yung mga imprisoned spirit. Okay. Sige, ano yung view mo doon? Well, na-share ko ito before dahil nagkaroon tayo ng topic about sa ganito eh. Sa epistle ni Peter. Okay. So, ang point lang niyan is nung panahon ni Noah sa Genesis. Okay. 'Di ba may mga angels na fallen na nagkagusto sa mga tao. Yes, tas nagkaroon ng mga anak na demigods. Demigod ba? Mga giants. Okay. Nephilim. Okay. Nephilim ang tawag yata nila. So, kasi ang goal ng mga angels na ito, fallen angels, is para sirain yung human race. Kasi alam nila na dun magpo-produce nung si God eh. Dun magpo-produce ng Savior ng Messiah, ng dun pupunta. So ang balak nila, sirain yung buong human race para walang ma-produce na Messiah. Kasi Genesis 3 pa lang, sinabi na yung sa woman, di ba, yung kanyang anak. Ano yung kanyang tamang term? Offspring? Yung the seed of the woman will trample yung serpent sa head. So yun yung goal nila, sirain yung human race. Mawala na unabis yung tao. Para wala ipanganak na Messiah. Oo, parang gano'n. Siyempre, alam naman natin yung nangyari. Ginunaw nga, di ba? Then, kinulong sila, di ba? Iginapos. Okay, yun yung isang view. Oo, yung isang view, iginapos sila. Hindi pa daw, pero, merong mga fallen angels na hindi naman ginapos. Pero nandito pa sa earth. So, may certain sin sila, nakagapos-gapos. Okay. Parang ganun. Parang yung mga demonyo ganun na lang, demonyo. So, may demonyong nagsin ng sobra. Kaya sila ginapos. May mga demonyo naman na gumagala dito. Okay. Nandun pa. So, yun yung view doon. Oo. Tapos, yun nga, ano naman ngayon kasi sabi daw si Jesus daw bumaba sa hell para mag-share ba ng gospel doon para i-declare daw yung victory niya na parang ano yung balak niyo noon, di ba, anuhin yung human race? No my friend. Parang ganoon lang yun. Pero ako naman hindi ako sold doon sa bumaba siya sa hell. Okay. Kasi what for, hindi naman na masasave yun nasa hell. Nasa hell na nga.
Ayan. Kaya nga yung view na yung sinabi ko is bumaba siya hindi para sharean, kundi para lang ipakita na hindi kayo nagtagumpay. Nagtagumpay ako. Pwede din. Kasi dineclare niya yung victory. Nag-declare siya. Hindi siya nag-share for redemption. Okay. Then yung last one, Good Saturday, ay yung Black Saturday, yung huli ay Easter Sunday. Easter Bunny. Paano yun? Kung Christian ina-associate ka. lang naman. Kahit wala na ganun kasi cultural lang naman. Easter egg. Oo, baka nga pagan pa yung iba dyan eh. Wag, pero ang cute kasi sa mga bata, no? So minsan ginagawa nila, sa birthday na lang, magpalaro na lang sila. Kawawa pa yung mga rabbit na binibili. Sa iba, bibili pa na rabbit. Sabi, karamihan ng mga pet shop, yun yung time na maraming mga rabbit ang abandonado. Kasi bibilin lang dahil Easter Sunday, pero after nun, hindi naman naaalagaan. Oo. Yun. Oo. So nyo na lang. So, kanong isang store, hindi kami nagbebenta ng rabbit until ganitong date. So, after na ng Lenten season, tsaka sila magbebenta ulit ng rabbit. May mga prinsipyo din sila. Yes, tama rin naman. Ganda naman nung ganung store. Hindi lang pera-pera. Oo. Kasi may ethical principle. Most daw ng mga neglected na or abandoned na mga rabbit is tuwing Lenten season na ginagamit sa Easter Sunday. Ayan. So, yung Easter Sunday, ito yung resurrection ni Christ. Pagpapakita na na-defeat niya yung death. Kaya, death, where is your sting? Yung death kasi is yun yung power huling ng sin eh. Tinrampol niya yung death. So, wala nang power yung death. At mas lalong walang power yung sin kay Jesus. So, kung tayo nanampalataya kay Jesus, eventually, wala ring power sa atin yung mga saka resurrection, napakahalaga. Kasi kung walang resurrection, tigil na natin to. Ba't gumagawa pa tayo ng mabuti? Bakit sinusunod pa natin kalooban ng Diyos? Kung hindi naman to wala tayo magre-resurrect. What wala for? Lang. Dead works lang. To. Dead works to. Meron. Yun yung pinanghahawakan natin. So, kumbaga... Siyempre, may mga magko-question, totoo ba yun? Matagal na usapan niya. Pero madaming nagpatunay. Yes. And, base sa mga... itong programa na to ay hindi para pilitin kayo maniwala. Okay? Itong programa na to para yung mga naniniwala is magkaroon ng pagkakataon na mas maunawaan nila yung salita. Nila. Yes. Yun naman ang pero purpose. ganun din. Kasi ako, before, pag may mga nadidinig akong parang ganito, naniniwala naman ako. Pero pag narinig ko yung paliwanag ng ibang tao, mas lalo ko pang paniniwalaan tong paniniwala ko. Parang ganun yung dating sa akin. Na-convince ako masyado. Parang ganun. Kaya dapat may basis yung ating belief, may basis yung ano. Hindi tayo basta kung ano yung maisipan. Ayun. Yun lang. Logical lang. Yun lang naman yung mula Palm Sunday at saka yung Easter Sunday. Yung Monday. Yung back to normal. Kailangan natin maging banal. Hindi tayo abnormal nung huling week na yun. Anong mga gusto mong mga suggestion sa nagawin ngayong Holy Week? Ayun, magbasa ulit ng Bible, manood ng mga Christian movies. Pahinga ka. Mag-reflect ka sa buhay. Yun. Kung mag-outing kayo, sana sama naman natin si God. May sa programa. Para kung gusto nating lumaki yung mga anak natin na may takot sa Diyos, gawin natin yung opportunity, hindi para magwalwal. Kasi parang, dapat nga wala kayo sa outing Pero sige, family day o family week. Sige, pagbigyan. Sana naman yung sentro talaga nung season, siya yung mailuwalhati. Yan. Ang nakita ko dyan is, kasi di ba, parang agree naman tayo both na dapat everyday. So, para sa mga tao na hindi everyday ganun kahalaga si God, sa tingin ko yung Holy Week is maganda siyang reminder at maganda siyang kickstart. No? Ang problema nga lang kapag natatapos. Yung Holy Week parang... Sana kanina simulan natin sa Holy Week, tuloy-tuloy. Ayun lang naman ang ko dito. Kung hindi siya biblical, yung mga pinagagawa or activities na hindi naman na biblical at sa tingin mo dapat alisin mo.
So, kumbaga, tradition and culture lang naman yan eh. Pero nasa generation na tayo ngayon nang hindi na tayo takot na mag-derail sa mga nakasalayan. Ano? Yes. Kaso nga lang, ang cost naman nun is, nandito rin tayo sa generation na parang self-entitled. Oh. Yun. Yun ang problema. Na namamali na pala na landas, ayaw pa rin nating tanggapin. Tayo makinig. Kahit sa mga nakakatanda. So, kumbaga, ano din yan, may pros and cons. Yan. So, yun lang. Sana itong Lenten season na to, ang essence nito ay ang panunumbalik o pagbabalik loob sa Diyos. Tsaka kapatawaran ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan nung siya ay pinako at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yun lang. Malam, simulan na natin ngayon. Yes. Magiging, pag kunyari, gusto mo na talagang maging Kristiyano. Huwag ka magpenitensya na tunay. literal na penitensya. Simulan mo sa paghingi ng tawad sa Diyos at paghahanap sa kanyang kalooban. Alamin mo, kilalanin mo siya. Yes. Yun. Mas okay pa yung kaysa sa okay, simba ka nga pero ala rin naman. Hindi ko sinasabi na maling magsimba. Importante din na magsimba. Yun. That's it. Sige na nga. Bye guys. Okay.